Sa maliit na baryo ng San Jose, si Nardo ay kilala bilang isang masipag at simpleng tao. Namamasada siya ng tricycle sa umaga at kung ano-anong racket sa hapon para maitaguyod ang asawang si Lena. Bagaman hindi maluho ang kanilang buhay, kampante si Nardo dahil akala niya ay sapat na ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ang buhay nila ay tila nagliwanag nang bumalik mula sa Maynila ang pinsan ni Nardo na si Albert. Si Albert ay kabaligtaran ni Nardo. Nakatapos ng kursong business management, laging nakasuot ng plantsadong polo at may dalang mamahaling sasakyan. Higit sa lahat, tila ito ay isang anghel sa paningin ng pamilya. "Huwag ka nang mag-alala sa pampaaral ng kapatid mo, Nardo. Ako na ang bahala," madalas na sabihin ni Albert habang nag-aabot ng makapal na sobre. Hindi lang pera ang ibinibigay ni Albert. Nagdadala siya ng mga groceries, appliances, at kung minsan ay pinapahiram pa sila ng sasakyan para makapamasyal. Dahil sa laki ng utang na loob, itinuring ni Nardo si Albert na higit pa sa kapatid. Pinatutuloy niya ito sa kanilang bahay at hinahayaang makasama si Lena sa mga lakad sa bayan kapag siya ay abala sa pagpapasada ng tricycle. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tulong ni Albert, may nakatagong lason. Ginagamit niya ang kanyang yaman para dahan-dahang bilhin ang katapatan ni Lena. Ipinapakita niya sa babae ang mundong hindi kayang ibigay ni Nardo. Ang mundo ng karangyaan, lamig ng aircon, masarap na pagkain, at mga alahas. Isang gabi, pag-uwi ni Nardo mula sa pasada, nadatnan niyang bakante ang kanilang silid. Wala ang mga damit ni Lena. Sa hapagkainan, nakita niya ang isang sulat at isang makapal na bundle ng pera. "Nardo, pasensya na. Pinili ko ang buhay na mas komportable. Sasama na ako kay Albert doon sa Maynila. Huwag mo na kaming hahanapin. Iyan ang pera. Sapat na yan para makapagsimula kang ulit." Nanlumo si Nardo. Sinubukan niyang habulin ang sasakyan ni Albert, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya si Lena sa passenger seat. Hindi man lang lumingon at tila nagniningning na sa mga bagong suot na alahas. Wala siyang nagawa. Alam ni Nardo na kahit lumaban siya sa korte, dehado siya dahil mayaman at edukado si Albert. Ang mas masakit, kusang loob na sumama si Lena. Ang tiwala at utang na loob na itinanim ni Albert ay nauwi sa kasuklam-suklam na pagtataksil. Habang lugmok sa kalungkutan si Nardo, may isang taong hindi mapakali sa galit. Si Linda, ang kababata ni Nardo, na lihim na may pagtingin sa kanya. Saksi si Linda sa bawat patak ng pawis ni Nardo para lang mapasaya si Lena. "Hindi to maaari, Nardo. Masyado kang mabait para apihin nila ng ganyan," sigaw ni Linda habang inaalo ang umiiyak na kaibigan. Ngunit hindi lang pag-alalay ng balikat ang ginawa ni Linda. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang pamilya ni Linda sa kabilang bayan ay may matandang karunungan sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Dahil sa sobrang pagmamahal kay Nardo at puot sa kawalang hiyaan ni Albert at Lena, nagtungo si Linda sa isang liblib na lugar. Gamit ang mga gamit na naiwan ni Albert sa bahay ni Nardo at ilang hibla ng buhok ni Lena, isinagawa ni Linda ang isang ritual, isang kulam, isang sumpa para sa mga taong nagnakaw ng kaligayahan ng iba. "Kung paanong ninakaw niyo ang katahimikan ni Nardo, ganoon din kakainin ng kadiliman ng inyong katawan at isipan," bulong ni Linda sa harap ng nagbabagang apoy ng kandila. Lumipas ang mga buwan. Si Nardo, sa tulong at panghihikayat ni Linda, ay nagpasyang gamitin ang huling pera na iniwan ni Albert. Hindi para magpakasaya, kundi para magtayo ng negosyo. Nagtayo siya ng isang maliit na junk shop. Noong una ay pinagtatawanan siya, ngunit dahil sa kanyang sipag
At sa tapat na pag-alalay ni Linda, lumaki ang kanyang negosyo. Naging sentro siya ng bilihan ng mga kalakal, plastic, at kung ano-anong bagay na pwedeng i-recycle sa buong probinsya. Mula sa isang lumang tricycle, nagkaroon siya ng mga truck. Habang umaangat ang buhay ni Nardo, baliktad naman ang nangyayari sa Maynila. Nabalitaan na lamang sa baryo na si Albert ay dinapuan ng isang misteryosong sakit. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung bakit unti-unting nangingitim ang kanyang balat at tila may mga uod na lumalabas sa kanyang mga sugat na hindi gumagaling. Ang kanyang kayamanan ay unti-unting naubos dahil sa pagpapagamot. Ngunit walang talab ang medisina sa iniinda niyang sakit. Si Lena naman ay hindi rin nakaligtas. Dinapuan siya ng matinding pagkabaliw o pagkapraning. Palagi siyang sumisigaw na tila may nakikitang mga itim na figura sa kanyang paligid. Sa huli, iniwan din sila ng kanilang mga kaibigan at namuhay sa hirap at sakit. Isang parusang mas matindi pa sa kamatayan. Isang hapon, habang nag-iimbentaryo sa kanyang malaking junk shop, tinitigan ni Nardo si Linda, naabala sa pagluluto ng kanilang merienda. Doon niya napagtanto na sa lahat ng unos na dumaan, si Linda ang tanging hindi nang iwan sa kanya. Linda, tawag ni Nardo. Salamat sa lahat ha. Kung hindi dahil sa iyo, baka sumuko na ako noon. Ngumiti lang si Linda. Isang ngiting may halong hiwaga, ngunit puno ng pagmamahal. Sabi ko naman sa iyo Nardo, ang kabaitan ay laging may gantimpala at ang kasamaan ay laging may kabayaran. Hindi na nagtanong si Nardo tungkol sa nangyari sa kanyang pinsan at dating asawa. Pinili niyang lumingon sa hinaharap at magpatuloy. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Nardo at Linda. Ang junk shop na nagsimula sa tumpok ng basura ay naging pundasyon ng isang masaya at matatag na pamilya. Napatunayan ni Nardo na ang tunay na yaman ay wala sa kapal ng pitaka o taas ng pinag-aralan, kundi sa katapatan ng pusong nagmamahal at minsan sa tulong na rin ng tadhana na nagbabalik ng hustisya sa mundong mapanubok.